Ginawa nilang patag ang ahon ng Besang Pass. Ito na ang ikasampung stage ng Tour of Luzon. May haba itong 131 km na nag-umpisa munang umikot dito sa Candon City. After nyan, dinaanan naman natin ang mga bayan ng Kalimuyod, Santa Lucia, Santa Cruz at Suyo. At dito aahunin nila ang napakahaba at makapulikat na ahon ng Besang Pass. Maaga pa lang ay pinainit na ng mga ilang rider ang laban nang kumawala ang 7-man breakaway na sina Jonel Carcueva, John Mark Camingaw, Mark Ryan Lago, Ryan Tugawin, Michael Lunin, JP Ularte at Marvin Mandak. Nakawala sila dito ng mahigit 3 minuto sa peloton. Pero na mag-umpisa ang ahon ng Besang Pass, unti-unti na itong lumalapit. Mula sa peloton nag-jump si Danny Haravata para samahan ng mga nasa breakaway. Sa first King of the Mountain Points, sa first KOM, kinuha naman ito ni Mark Ryan Lago. After nito, halos 2 minuto na lang ang layo ng grupo sa breakaway. Maganda naman ang pacing ng breakaway. Pulido ang swapping, swabe ang sipa. Pero hindi nila alam may dilubyo palang naghahabol na sa kanila. Akala nila maganda na ang pacing nila. Lalong-lalo na karamihan sa kanila ay halos sumasagad na. Pero nang pumasok ang last 10 km, sumulpot mula sa likod ang World Tour level rider na si Anton Habi ng 7-Eleven at ang yellow jersey wearer na si Nikita Shulchenko. Pagdikit ng dalawang mama na ito, dinala nila ang grupo at isa-isang sinunog ang mga ito sa sarili nilang mantika. Nag-maintain ang duo na ito ng mataas na pace na tila mo mga motor na hindi napapagod. Isa-isang kumala sa mga rider. Una isa, pangalawa dalawa na. Hanggang sa 3 na lang ang natitira sa unahan. Tanging si Jonel Carcueva na lang ang nakayang tiisin ang paglipad ng 2 international rider na ito. Pero hindi rin nagtagal, sumabog na rin ang karburador ni Jonel at tiningnan na lang unti-unting makalayo sina Habi at Shulchenko. Sa pagkakataong ito, mano-imano na sila dito. Sa pula o sa dilaw. Kanino katataya? Unang diniina ni Shulchenko ang pace. Pero nang sumukle ng piga si Anton Habi ay unti-unti nang napigtal ang PC ni Shulchenko. At after ng 3 hours and 32 minutes at mag-average ng mahigit 32 kilometers per hour at kumuha ng napakaraming KOM sa Strava, taas kamay na tinanghal na stage winner itong si Anton Habi ng 7-Eleven Click Philippines. Pinatunayan niya dito na hindi basta-basta ang kalibre niya. Hindi siya nandito para tumapos lang, kundi iparamdam kung paano maglaro ang isang Anton Habi. 50 seconds behind, halos pulikati na rin ang tumawid si Shulchenko. More than enough para depensahan ang yellow jersey ngayong araw. Nag-third place naman si Kita at umakyat na sa pang-apat sa general classification. At bonus pa na naagaw niya ang polka dot jersey kay Dae Youngju. Mahigpit pa rin ang hawak ng LCW sa yellow, green at white jersey. With 4 more stages left, makakahabol pa kaya ang mga Pinoy? Susunod na ang Stage 11 na mag-uumpisa mula dito sa Candon City hanggang sa La Union. Sino ang tingin nyong mananalo ngayong araw? Comment nyo naman sa ibaba.